Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper. Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday! Hi, partner! Hi, partner! O, sabi sa inyo, wee break lang eh. Di ba? Oo, andito naman kami. Nangugulit. Hilang ang pahinga ng tambalan na ito. Magkikwento na naman si Nicole. Sige, pasok! Anong kwento? Anong realization mo? Sa loob ng 6 na minutong lumipas, anong realization mo ngayon? Nag-uusap kaming dalawang mag-asawa. Tapos sabi ko sa kanya, I realize introvert ka pala. Na-in love sa extrovert. Oh, so introvert si Mister. Oo, introvert siya. Okay. Kasi mas more on nag-iisip siya bago niya sasabihin. Correct. So mag-a-analyze muna siya ng mga bagay-bagay bago niya sasabihin. Ako sasabihin ko na agad. Hindi pa handa. Sinabi ko na agad. Kaya minsan kapag halimbawa meron kaming gustong kausapin na tao, mag-aano siya sa akin mag-warning na parang wag mo kagad anuhin at kasi ako minsan sasabihin ko sa kanya, simple lang naman yung sinabi ko Parang ganun, parang para sa akin, simple lang naman yung sinabi ko. Ang para sa kanya, ang pagkakaintindi niya, pag inintindi niya yung sinabi ko, parang sobrang, basta ang lalim na nakakapanakit. Or masyadong hindi nakakapanakit. Ibig sabihin parang, panakit ka pa. Oo, hindi, parang parang may impact. Oo, may impact. Sabi niya, pag ikaw kasi nagsalita, may impact na. Tapos sabi ko, nag-English na, may impact na. Pag mag-English, iba talaga mga Pilipino. Nalaman na nag-English yung isa, may impact na. Iba talaga siya, may impact. Para katulad na dati partner sige na nga, hindi ako introvert kasi sumali ako sa pageant. So yung pageant na yun partner sa Bicol. So wala naman talaga akong talent. 'Di ba sabi nga nating dalawa partner, kapag tinanong tayo, anong talent natin? Wala tayong masasagot Wala kami masabi, wala kami masagot. Ano bang talent namin? Wala talaga akong talent. Kung ang basehan talaga natin ng talent would be magaling mag-draw, magaling mag-dance, magaling artsy, magaling creative. Ako mag-drawing Ay ako din naman, 'di ba? Sabi namin may tuloy yung lakad kasi drawing ko lang na lahat. Doon kami magaling. Pero hindi natin masasabing talent, 'di ba? So, nung sinali nga ako dun sa pageant na kina-Emerald na 'yon, sabi syempre ang bawat pageant merong talent portion. So ako parang ano kayong talent ko? Parang hindi naman ako sumasayaw, ayoko naman magpilit na mag-folk dance. Tapos hindi naman talaga, 'di ba? Mga ganun, ayoko naman mag-pantomime, 'di ba? Yung mga ganun, ayoko naman basta yung mga usual na magluto bigla. Oo, 'di ba? Nag-paint ka doon. Correct. Ayoko ng gano'n kasi wala naman akong ganong talent. So naisip ko dahil nga hindi naman ako mahiyain, so pwede akong magsalita, which is siguro yun yung gift natin, the gift of gab or the gift of talking. So ang decision ko nun partner, parang sige magde-declamation na lang, gano'n. At ang pipiliin ko is a piece from
Shakespeare eh. Hindi ko alam kung Macbeth o Hamlet. Basta ganon. Basta yun yung inaaral kasi ko nung mga time na yun. Sabi ko sa'yo, partner, Miss Talent ako. Kasi nga, yung mga tao parang, wow, may impact. English kasi. English kasi, no? Di ba parang, wow. Ewan ko ba tayo mga Pinoy, ganun talaga. May ganun talaga tayo. So, yun nga yung sinasabi ko sa asawa ko, parang, in English lang na part, may impact na, ganun. So, mas thinker siya eh. Parang iniisip niya na, wag ganyan yung paraan. Bawa, meron kaming importanteng kakausapin, ha? Tapos magko-construct ako ng message. Minsan, i-forward ko pa yun sa kanya eh. Para, nasasabihan niya ako ng, sa tingin mo ko, tanggalin mo yung mga ganitong part. Kasi masyadong direktang ganyan. Tapos sabi ko, hindi ba yun naman talaga yung gusto nating sabihin sa kanya? Na kailangan magbayad na siya, di ba? Parang, kunyari, di ba, parang winerd ko lang siya properly in English na kailangan niya na magbayad. Kunyari yun yung topic. Iibahin niya. Sabi niya, hindi. Dapat ganito. Kasi... Tapos sabi ko, introvert ka na in love sa extrovert. Posible pala yun. Kaya pala match din tayo, partner, in fairness. Nababalance kasi. Nababalance yung pagiging extro mo. Ako nababalance din yung pagiging introvert ko. Kanina pa namin pinag-uusapan ng mga kaibigan dun sa mga hindi po nakapakinig sa unang tambalan, yung personality differences. Correct. Yung topic namin kanina. So yung si Nicole claiming that she is an introvert. Pero kinokontra namin na hindi ka introvert. Nakakainis yung claim ko. Yung pinipili niya talaga na nagbigay pa siya ng maraming example, pero hindi naman talaga pasok sa banga. Hindi. So, nagdesisyon akong parang introvert pala ako. Doon sa mga hindi nakapakinig, nagdesisyon po akong introvert ako kahapon. Kasi nga, nung naglabasan kaming lahat ng building dito kahapon, kasi nga lumindol. Ayokong makapag-usap sa mga tao. Ang dami-daming tao sa labas. Hindi ko din-decide na makapag-usap. Parang gusto ko, si Nicole, tahimik lang. So you therefore conclude na introvert ka bigla. Tapos binasag ako ni Chris, bilang siya talaga yung tried, proven, and tested na introvert. Binasag niya ako in so many ways. Hindi ka introvert, wag mong ipilit. So yun po yung ito po ay doon nagmula ang lahat. Ito po ay aftershock yan ng topic namin dun sa first segment. Pero ang galing lang, no, kasi ang gandang pag-aralan yung personality differences. Yes. Kaya na-realize ko yan, partner, ngayon lang na ang daming realization talaga. Maya. Na-realize ko lang ngayon na nung college ako, ang gusto ko talagang kunin na kurso, hindi naman business management. Gusto ko talaga psychology. Okay. Kasi nga, gusto ko talaga maintindihan yung personalidad ng mga tao. May ganun akong parang, gusto ko siyang intindihin. Na-amaze ako bakit ganun mag-isip ang isang tao, bakit ganun yung naging action niya, or bakit ganun yung naging decision niya sa sitwasyon na yun, ganun. At least ngayon, di ba? Na-apply mo, hindi mo napag-aralan. Correct. Na-apply ko naman. Feeling psychology sa mga advice ko. Minsan nga lawyer ka din. Correct. Minsan doktor din. Ganyan. Na-apply naman pala sa tunay na buhay. Hindi kasi gusto ko talaga yun. Kaya lang sabi ng nanay ko, mahirap maghanap ng trabaho. Unless mag-aano ka pa, yung parang PhD, ganyan, para maging doktor ka, mga ganun-ganon. Siguro inisip ng nanay ko talaga, gagastos ka pa. Hindi mo pwede graduate ka na lang after 4 years. So sabi niya, mag-take up ka ng business management, lahat ng opisina kailangan ng kursong yan. Wala lang, naalala ko lang. Kasi ang saya talagang alamin kung bakit ganyan siya. Parang ang saya niyang isipin na, bakit siya ganun nag-react dun sa sitwasyon na yun? Ba't siya sumigaw yung isa hindi? Yung mga ganun, nakakatuwa. Kasi totoo yun, no? Pag nalaman natin ang personalidad ng isang tao, may intindihan mo ang bawat galaw niya, may intindihan mo ang bawat decision making niya. Tama. At yun yung dapat, no? Para hindi natin nahuhusgahan ng bawat isa na ang sasabihin natin. Kasi pag hindi mo alam yung introvert at pagiging extrovert, isipin mo, ang weird naman niya. Correct. Bakit siya kumakain na mag-isa? Kasi introvert siya. Tama. Komportable siya ng ganong sistema. True. Diba? Nare-recharge ang mga introverts when they are alone. Yes. Masaya. May kakaiba kaming happiness. Pero pag hindi mo alam yun, ang isipin mo talaga, ang weird. Nga siya, no? Kumain mag-isa. Bakit ganun? Nanood nga ng sine mag-isa yan kahapon. Ginudge pa. Walang friends. Diba? May ugali.
Siguro masama ugali niya, no? Ganon. Di ba? May something talaga sa kanya. True, di ba? Alam mo talaga kaya hindi nilalapitan. Hindi, parang feeling ko, ang galing lang no na trying to understand yung personality ng isang tao. Kasi magiging kinder ka dun sa taong yun eh. Alam mo, magiging matututo kang rumespeto. Correct eh. Magiging mas mabait ka sa kanya eh. Kasi ma-realize mo na, kaya pala siya ganyan. At hindi lang kunyari, hindi lang sa personality differences mga kabisyo ha. Kapag naiintindihan natin yung kung ano yung background nila. For example, bakit ang isang tao kapag ka pumapasok sa opisina, ang sungit-sungit niya. 'Di ba? Nakakahawa yung pagkasungit niya, ang pangit, 'di ba? Ang dami mo nang ginudge kaya hindi nagkakajowa, masungit, 'di ba? Kaya hindi gustuhin. Ang dami mo na sinabi. Pero kung alam mo yung background niya, which is sobra pala kasi sa bahay nila, ang dami-dami pala talagang problema. So hindi yung madaling pag hindi lahat kasi ng tao na pagdating sa opisina, mag-shift into sige, work mode. Okay ako, 'di ba? Hindi eh. Yung may mga iba talagang nadadala talaga nila yung mga problema nila mula sa bahay. Correct. So kapag ganun, nagiging mas mabait ka sa kanya. 'Di ba? Kasi mas naintindihan mo, okay kaya kasi siya ganun. Kasi ang ingay sa bahay, ang tindi ng mga problema sa bahay, nadala niya tuloy. Correct. At saka maintindihan mo, ganun kasi yung personalidad niya. Ibig sabihin, hindi siya yung tipo ng tao na magaling mag-transition. Totoo, may ganun tao matagal bago maka-move on, bago maka-move forward. Correct. So pag alam mo yung personality niya, siya yung taong ganun na kino-contain mo. I mean, di ba, ninanam na pinaprocess muna yung kanyang problema bago maka-move forward. Tama. So maintindihan mo. Di ba, yun din yun. Sabi ko sa iyo kanina, partner, na pag-usapan natin kanina, yung sobra akong believe doon sa isa kong naging teacher partner na dapat intindihin ang behavior or personality ng bawat estudyante. Hindi pwedeng sabihin na yung mga nag-recite sila lang yung matatalino. Correct, totoo. At ako doon, oo nga no. Kasi may impression tayo, yung galing naman niya recite na recite. Kasi yun yung strength niya. Yes. Maaring extrovert siya. Diba? Communicative yung tao. Mas na-express niya yung emosyon. Pero may mga introvert na hindi kaya mag-recite, pero ang galing sa written. Correct. Oo. Diba? Ang galing sa written magugulat exam. ka, ganun. Oo. Na ang galing pala sa written. Ang disadvantage lang yan, feeling ko lang, partner, ito ay based on experience, feeling ko lang. 'Di ba, yung mga extrovert parang alam mo na kagad na pinapakita na nila kagad na magaling sila, 'di ba? So si introvert, makikita mo lang yung galing nila kapag kailangan na nilang kailangan na nilang ipakita. Parang dark horse nga yung lagi mo sinasabi, 'di ba? Kapag oras na para ipakita ko yung wings ko, saka ko papakita na unicorn pala ako. Diba? Kala nyo, diba? Excuse me. Ako. Correct, diba? Mga simpleng wooden horse kayong madadaldal, maiingay. Teka lang. Unicorn ako. Correct. When it's my time to shine, Pegasus ako. Yun nalito bigla. Kanina dark horse, nag-unicorn. Naging Pegasus. Kasi nga, as an extrovert partner, ayoko ng dark horse. Ayoko sabihin, hindi ako papakabog, sabi nyo sa Phoenix ako. Correct, diba? Hindi, as an extrovert, kapag ka naririnig ko kasi yung salitang dark horse, I would understand na parang something extraordinary kasi dark horse. Yun yung parang thinking. Pero, as an extrovert, I would rather na ang outcome kapag ka finally it's time for you to shine. Shining, shimmering, splendid, unicorn ka talaga. Ganon. Ayoko na yung dark horse, nagpakitang gilas. Na paano nagpakitang gilas? Dark nga siya. Ang nasa dilim pa rin, di ba? So, see the difference? You're an extrovert. Ang dami mong sinasabi. Ang dami ko Teka lang. Ang dami mo sinasabi. Isa lang naman yung tinutumbok mo. Tapos kanina pinipilit ko pang introvert ako. Sabi ko, kami naman yung pagkakaintindi namin. Gets namin, dark horse yung kinikwento mo. Umabot sa unicorn, nag-Pegasus na. Diba, dapat parang kung if it is your time to shine, yan, diba? Dapat nag-shine ka talaga. Hindi yung nag-shine ka nga at that moment, pero madilim ka pa rin. Ganun, diba? So, wala lang. Gusto ko lang ipakorek sa Wikipedia. Na mali kayo ng definition ng dark horse. Sa Google Maps, sa lahat ng mga pwede, pati sa Waze. Baguhin nyo. Nabago na po. Starting today, bago correct. na. Hindi na dark horse kapag ka finally nag-shine. Dapat. Pegasus, unicorn, or ano sabi mo? Phoenix. Ganun. Yung nababago, akala mo simpleng ibon Phoenix pala, True, no? ganun. Hindi, ang nakikita ko lang, ang
on a disadvantage lang marami namang advantages and disadvantages. Ito lang kwento ko lang based on my observation and experience. Nag-observe din kami, hindi lang halata. Hindi lang talaga halata sa amin. Kasi dati, partner, or depende kasi sa school. Parang dati, sa school, madaming ganyan yung matatalino kasi bookish sila or written talagang laging 100, laging ang tataas talaga ng mga grade. Pero pagdating dun sa awarding, hindi sila yung pinipili Okay. Oo, parang hindi, kahit na alam mong sila yung parang talagang super disclaimer mo dito, basta depende sa school. Depende sa school. Valedictorian levels talaga. Kumbaga kung tutuusin, kung parang ibabase mo sa grades, mas mataas talaga yung grades nung introvert. Kasi talagang, kung grades lang kasi talagang apakagaling sa written, hindi lang talaga expressive. Hindi siya. Correct. Pero ang naging valedictorian ay yung extrovert. Kasi siya yung student council president, siya yung active, siya yung naririnig. Makapag-deliver ng tamang speech. Correct, diba? Bawal sensitive sample lang to. Yun yung sinasabi ko. Ang dami ding disadvantages ng extrovert. Ang sinasabi ko lang, parang minsan depende sa, yun nga, kalakaran ng lugar, opisina, school. Kaya nga, di ba, kwento mo yun kanina, parang may feeling tayo na, ay, mahihain. Ay, hindi nagsasalita. May ganun tayo na parang, ay, hindi nagsasalita. Yung ganun, ay, nahihiya. May ganun ako, alam ba, sa anak ko na bunso. Yun yung minsan iniisip ko sa kanya, parang, kaya nga di ba sinasabi ko, introvert to, yung anak kong bunso, parang, ay, nahihiya siya. Parang ganun, kasi meron tayong feeling na yung talagang dapat mag-stand out ay yung mga maiingay or yung mga talagang yung alam mong they speak their mind, they are loud, parang mga ganun. Wala lang, parang naikwento ko lang na on other instances, parang it becomes a disadvantage pag hindi ka masyado nagsasalita. Feeling ko lang. pero partner, I totally respect. Talagang ako naiintindihan ko talaga na sobrang daming ganyan. Ako nakikita ko yung sa school, yung mga tahimik lang sila. Tapos bigla nung project, boom! Diba? Dark horses nga yan Phoenix. Pegasus. Ay, binago na pala today. Unicorn. Diba? Ang galing. Tapos may disadvantages din yung mga extrovert. Yes. Minsan parang, diba sabi nga daw nila, ang latang maingay ay walang laman. Minsan ganun din naman. May ganun. Pero again, bottom line is, either or, we should, they're okay. Basta hindi ka nakakapanakit ng kapwa, and you have to learn to respect the differences and unique characteristics ng bawat isa. So walang higit sa sino man, diba? No parang one is feeling ko above the law. No one is above the law. Because we are all equal. Yes, and ignorance of the law is not an excuse. Doon kasi mapa-introvert ka man, mapa-extrovert ka man, lahat tayo may strength yan, may weakness yan. Yes, wala namang perfect. Walang perfect. So ang importante lang, naiintindihan natin na ay introvert siya kaya siya ganyan. Ay extrovert siya kaya siya ganyan. Ay hindi ko ibibigay sa kanya ito kasi pang introvert itong na to, itong task na to. Hindi ko bibigay sa kanya to kasi pang extrovert itong task na to. Yun naman importante, respect and understanding. Yes. Salamat na marami sa pagtutok this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by... Ang galing lang. Basta pareho yan, either or. Ang importante, naiintindihan mo kung ano yung personalidad. Dalawa pa nga lang ito nabanggit natin, madami naman Iba yan. Pa yung omnivert, tsaka ambivert, tsaka yun nga, inverter, converter, averter. Marami pa yan kung hihimay-himayin mo, pero doon lang tayo sa kaya nating intindihin. Kasi hindi naman tayo mga eksperto pagdating sa hindi naman tayo mga psychologist, di ba? Doon lang tayo sa kaya nating intindihin. Ay, kaya pala siya tahimik kasi ang character niya or personality niya is an introvert. Correct. Kaya pala siya reserved, di ba? Kasi ganun pala siya. Minsan hindi mo isipin na, mahihiyain siya. Mahihiyain, pero doon kasi siya komportable. Tama. Di ba? Ay, maingay siya, mahilig siya magkwento. Ay, kasi doon siya komportable. Hindi mo sabihin, napaka-chismosa talaga niya. Ganun sila. Ganun yung
personalidad nila, na-energize sila, nagkakaroon sila ng satisfaction kapag may kausap. Sila. Oo, at may nagkukwento. Kasi tsaka hindi ako nadidrain sa kausap. Diba? Although, meron din naman talagang vampire. Yung meron talagang, yung nagde-drain ng energy. May ganun din personalidad na pag kinausap mo, parang pagkatapos ng pagod na pagod ka, meron din ganun So, isipin mo yun, may ganun din personality. Diba? Na para siyang vampire. They drain the energy out of you. Correct. Ganun. Meron naman ding iba kaya pala sila maingay kasi hindi pala sila nakakarinig. Diba? May ganun din. Na parang physically meron pala silang problema kaya pala sila maingay. May ganun din. Totoo so yun. kanya-kanyang yan. At magandang maging aware tayo, ikaw Kabisyo, magandang maging aware ka kung anong klaseng personalidad meron ka. Para na nakakagalaw ka ng maayos at nakikilala mo din yung sarili mo, di ba? Para naiintindihan mo yung behavior mo, ano yung magiging action mo kapag nandito sa ganitong klase ng sitwasyon. Kasi kilala mo yung sarili mo. Ganun. Hindi sila mawiwirdohan sa'yo, hindi ka rin mawiwirdohan. Kasi nga, kilala mo yung sarili mo. Yes, diba? So, in other words, respect is key. Yes. Laging ganon. Nagkakaroon tayo ng pagrespeto, pagintindi, and eventually, it will lead to more kindness to each other. Mas mabait ka na dun sa taong yun kasi naintindihan mo siya kung bakit siya ganon. Diba? Hindi ka na judger, hindi ka na judgmental kasi mas naintindihan mo siya. Totoo yun. Nakatutok sa atin si Drew. Hi, Drew Menor! Napakagaling na stylist nito. Sabi niya, Hi, ang Drew. saya ng tawanan. Araw-araw kami nakikinig dito sa bahay habang nag-work ako. Yay! Thank you, Drew! Okay, tama yan. Stay happy. Nakatutok din sa atin, partner. Namimiss na natin to Si Jeff Miralpes. Hi, Jeff! Good Kumusta morning! na buhay-buhay? Sabi niya, ate, introvert ka nga. Nung tinatago mo pa yung mga naging jowa mo. Oo nga, no? Oo. May ganun part. Ganun. Marami-rami din yun. So malamang, pwede Pwedeng maging ipilit. introvert. Oo, Pwedeng ipilit ng kaunti, paminsan-minsan yung pagiging introvert na yan. Ayan. Loretta of Merga, good morning. At Morning, pinapa-shoutout morning. niya yung mga nagkakape ngayon na si Mazel Sales, Elensky Santua. Hello, Mazel and Elensky. Yay! Enjoy your coffee. See you soon. Baka magpakape din kayo. Oy, salamat. Salamat in advance. Si John Paul Belardo says, pabati po ng 6th year anniversary sa amin ng partner ko na si Nico. Thank you, Tambalan. Yan. Salamat sa pagtutok. Rain Rains from Palawan. Nakaka-good vibes daw ang Tambalan. Maraming salamat sa iyo, Rain Rains. Partner, batiin lang natin ang mga kaparian, 'di ba? Na nakatutok sa atin always, and I would just like to make a special greetings sa loves naming parish priest ng San Isidro Labrador Parish here in Pasay, Father JJ Bautista. Bukas, partner, ay ang kanyang 28th year of ordination to the priesthood. Wow! Congratulations, and may you have 28,000 more years. Yan. 28th year of ordination ni Father JJ Bautista tomorrow. And ordained on the same day in 1995 sina Father Joey Martin, Father Aldrin Lopez, and Father Bobby Titko. Yan. Hello po. Naman, ang daming kaparian. Oo. Hello po. Good morning. At sabi ni Father JJ, Nicole, naniniwala ako na ikaw ang pinaka-introvert sa lahat. Ops! Pare ang nagsabi, bawal kumontra. Partner. Kukontra pa ba kayo? Kasunod pa yun, hindi mo nabasa. Naputol. Nakita ko yung kasunod. Yung asawa ko, hindi talaga naniwala. Diba? Uy, introvert ako pag nasa simbahan. Siyempre. Sa bagay. Nagkikwento doon. Madaldal maski sa simbahan. Hindi. Sabi sa akin ni Father JJ, nung una, sa mga first few encounters namin, sabi niya sa akin na, when I look at you and when I see you here in church, I don't, parang it's not, you're not loud. Parang ganon. Parang you're not the same person. Yun yung sabi niya. Opo, kasi bipolar ako. Father, ganon.
Diba? Hindi kasi, sabi ko nga sa iyo tahimik ako sa tunay na buhay. Kaya minsan sasabihin nila, kapagod ka lang. Sasabi ka nga nagpapahinga ka lang. Kaya minsan sinasabi nila sa akin, hindi ko naman pala masyadong maingay. Tapos sasabihin ko, kasi introvert po ako. Charot, pinipilit pa rin. Pinipilit pa rin yung pagiging introvert, nakakainis. Pero di ba tama, mas ginaganahan kasi kayong magsalita kapag may alam mong may nakikinig, may natatawa sa sinasabi mo, lalo kayong ginaganahan. Oo, pag may natatawa. Di ba? Oo, pag walang pag nakikita ko wala natatawa partner. Ikaw ba ganahan ka ba? Wala na natatawa sa'yo. O pag sa may crowd, ganado kayo na magkwento. Laging may urge na magkwento. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero in most instances. Maybe if I'm with a group na comfortable ako. Pero kapag halimbawa, grupo na pasikatan na, ay tahimik na ako diyan, partner, kasi hindi naman ako masyadong hindi naman ako masyadong kabugera. Oo, depende. Pag alam kong mas may pera ako sa kanila, kaya kong kumabog. Pero kapag alam ko mas mayaman sila sa akin, tahimik lang ako. Sarap. Ganun. Magandang totoo, ang gandang maintindihan ng mga ang personality differences. Para malaman natin yung strength and weakness ng isang tao. Diba? Para hindi mo sila mahusgahan o hindi mo sila, diba, masabing, yun nga, no one is above the law. Yan, diba? No one is above the other. Na parang, walang masasabi mong mas magaling. Oo, ay mas magaling talaga to, hindi. Nagagamit niya lang, nakikita mo lang yung strength na yon kasi yun yung kinakailangang strength sa oras na yon, sa pagkakataong yon, sa sitwasyon na yon. Pero may mga strength ang ibang tao na hindi pa nakikita sa oras na yon, pero pag kinailangan, magagamit. Ay, angat na angat naman siya. Yung dating kinahangaan mo, hindi nakikita yung strength niya kasi hindi siya kailangan sa oras na yon. Okay. Ganun yung personality. Meron pa. Oo nga, meron ganito pang may phlegmatic. Natanda mo to? Phlegmatic. Melancholic. Ako melancholic ako. Oo, melancholic ka kasi introverted eh. So, quiet, unsociable, reserved. Pessimistic ka ba? Hindi. Di ba parang meron kang introvert ka na hindi naman lahat ng characteristics ng introvert meron ka. Parang ganun. Yan. Anxious ka ba? Parang hindi ka naman anxious. Yan. Tapos yung phlegmatic na introvert, calm, even-tempered, reliable, controlled, peaceful, thoughtful, careful, and passive. Tapos kabila, ang extroverted, leadership, carefree, lively, easygoing, responsive, talkative, outgoing, sociable. Yan. Aggressive, restless. Kaya sabi ko, yung katahimikan mo kahapon, pagod ka lang kasi restless kayo. Hindi, gutom lang din talaga ako. Ang galing, no? Ang galing ng differences ng tao. Na minsan kahit pilitin mong baguhin, hindi mo mababago, ma-acquire mo yung skills, pero babalik ka rin dun sa original foundation ng katahimikan at ng kaingayan. Galing. Diba? Sa foundation ng pagiging introvert at extrovert. Nakakapag-adjust tayo, pero babalik ka rin dun sa totoong foundation. Yes. Kumbaga parang kahit ipilit mong umadjust, pero babalik ka pa rin dun sa kung ano ka eh. Kaya naniniwala ako na you can't really truly change a person eh. That person will just have to learn to adjust. Parang ganun. Pero hindi mo na talaga, nag-adjust lang siya sa sitwasyon, nag-adjust siya dun sa tao, pero hindi mo siya talagang yung masasabi mong totaling, hindi, mababago ko to. Parang ganun. Yan. Tapos, batiin lang din natin, 10 years na daw itong tambalanista.
Isang dekada na daw siyang follower natin, partner. Batiin natin si Jomar Ambalan. Ayan. Hi, Jomar! Hi, Jomar! Nakasubscribe at nakafollow daw siya sa lahat ng socials natin. Wow! Thank you. Salamat, Jomar. Thank you, Jomar. Tama yan. Stay happy. Choose to be happy. True. And speaking of happiness, ayan, na-happy naman ang Love Radio dahil sapagkat because ang Love Radio po ay makakatanggap na naman ng award. Uy. And this time, this is from the Philippines Finest Business Awards. Yan. Grabe, no? Correct. Sabi dito, 90.7 Love Radio Manila, a remarkable FM radio station that captivates hearts. Yan. So, salamat ng marami sa award na ito. Philippines Finest Business Awards. Yan. Ano tayo? Best radio station tayo dyan. Thank you po. Salamat. Napakabongga ng award na yan, and hintayin natin yung awarding ceremony yan, para mahawakan natin yung bonggang plaque or trophy or medal, kung ano mang klase ng recognition, di ba? Nabigay nila. At hindi lang po yan it's also, correct Love Radio, and also, kaming dalawa po ang tambalan po, Chris Chuper and Nicole Ayala. So, meron din po kaming award na matatanggap from them. Thank you very much. Si Chris Chuper po ay Most Inspiring and Remarkable Male Radio DJ. Wow! Ganon din po ako, Most Inspiring and Remarkable Female Radio DJ. So, maraming salamat, Philippine Finest Business Awards. Yan. Thank you po. Ang bongga naman. Thank you. We'll see you soon. And, yes. Thank you in advance do sa mga tao na nagtitiwala and those people who find tambalan as inspiring. Thank you. Diba? And remarkable. And remarkable. Thank you. The most inspiring. Diba? Hindi lang remarkable and inspiring, pero most remarkable and most inspiring. O at least dun sa part na yun, nagkaparehas kami ni Chuper. Diba? Oo nga. Salamat. Sa September yan gagawin, partner, sa Hexagon Events Place in Quezon City. Thank you very much po in advance. Maraming salamat sa magandang balita na yan. Thank you po. Ano na naman itong sinend ng isang tambalanista? Teka lang Sabi niya, walang introvert na gumagawa nito. Teka lang patingin. Yung yung dance na pinagawa sa akin ng digital media. Nakita mo yan? Nakita mo ba to? Anong ginawa mo dyan? Sabi ng Good morning, Miss Nicole. Sabi ni Lawrence Yebra, walang introvert na gumagawa ng ganito, ikaw lang. Saan ko ba to pinost? So, extrovert talaga yan. Oo, ito. Bakit? Baliw. Wala daw introvert na gagawa niyan. Oo nga, bakit mo ginawa? Pinagawa sa akin Quick decision. Yes, go. I'll do it. Gusto nyo, gagawin ko. Pag kaya ko, why not? Ang galing lang. Ang galing ng hiwaga ng buhay ng tao, personalidad, paano tayo nag-iisip lahat. Paano nagsasalita, paano nakakaramdam. Diba? May pinagbabasehan ng lahat. Yung iba nga stars, yan, may basehan ng stars kung bakit ka daw ganyan. Stars, oo. Diba? Malalim na usapan. Correct. Ano na yun, higher level of studies. Oo. May kaugnayan. Ako naniniwala in a way, pero wala pa akong lalim na nakaalaman tungkol doon. Pero may kaugnayan ng stars kung bakit ka nagkakaganyan. Mga ganun. Ang galing lang. Tapos alam mo, diba kaya may zodiac? Correct. Ang bottom line dito, ang galing lang kasi isipin mo si God, sobrang galing niya talaga. Entire universe, inisip niya na kung saan yung mga tamang pwesto na lahat ng mga meteors, meteorites, stars, and other intergalactic bodies, diba? Tapos sa Earth, merong mga ilang bilyong mga tao na may iba-ibang personalidad. 'Di ba? Sobrang galing ng Diyos na meron tayo. I think yan yung most perfect way to end this discussion about differences in personalities, that talagang apakabongga kasi
may bongga tayong Diyos na kayang gumawa ng ganito. Oo. 'Di ba? At kami ni partner, na-amaze kami sa differences naming dalawa na we've been together for 19 years na sobrang magkaiba yung personality naming dalawa. And that's just the two of us. Iba pa yung ilang daan na nakikinig sa atin. Iba pa yung ilang daan na nakatutok sa atin na OFW. Iba pa yung nakatutok sa FB Live. Iba pa yung nakikinig sa podcast. Iba pa yung ibang DJs, 'di ba? And sino lahat ng gumawa ng ito, 'di ba? We have an amazing God, 'di ba? Galing, no? Galing. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, hold on. Napakaliit lang ng of course it seems heavy to you at mabigat sa iyo kasi tao ka lang, 'di ba? Pero ang liit niyan kumpara dun sa greatness ni God. Sobrang laki niya. Oh, there's this force behind all of these. Yes. At maniwala ka doon na ma-manage ni Lord ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Diba? Bagay na nakikita at hindi nakikita. Galing, katuwa. O siya, salamat po and we hope the extroverts, the introverts, ambiverts, omniverts, phlegmatic, choleric, ano pa ba, melancholic, yan, kung ano man ang inyong karakteristic, you have a great weekend ahead. May phlegma at may cholera yung isa. Ganun. Ano pa isa? Sanguini? Kasi ang naiisip ko talaga yung pasta. Linguini. Yan may you have a great and a feel good. Ay, magpa-fanscan pa tayo. Ay, oo nga pala. Bago natin makalimutan, sige, mamigay tayo ng 500 pesos. Sige, go. Manila, scan mo na. Ayan, ngayon ipapakita naman natin ang QR code ng Tambalan. Ng Love Radio Manila. Ay, inalilito sa programa ng Tambalan. Yan. Pa-fans ka ng Tambalan. Yung bilog na nakikita nyo ngayon, yan na yun. Itapat nyo lang ang cellphone, ang camera ng inyong cellphone at lalabas ang ating katanungan ngayong araw na ito. Correct. At ang question for today, para malaman po ninyo, nasa tamang kayo, nasa tamang QR code. Bakit kayo mapunta Oo. Diba? May katanungan ng Tambalan. Ang tanong, alin ang hindi kasama sa human body system? Letter A. Nervous system. Letter B. Digestive system. Or letter C. Traffic control system. O letter D, respiratory system. Alin ang hindi kasama sa human body system? 'Di ba? Kapag nasagot na ng tama yan sa ating dito po sa QR code, di may chance kang panalo ng 500 pesos. 'Di ba? At mamaya bago matapos ang programa ng Tambalan, ako doon natin babanggitin ang maswerteng mananalo ng 500 pesos. Yes. Bati mo na ba to yung pinapabati ni EJ Marcelo? Ay, hindi pa. Ayan, gusto ko lang sana i-congratulate si Gabriel Nicolas who is currently marching sa graduation niya today as cum laude sa College of Rehabilitation Sciences of the Royal and Pontifical University of Santo Tomas. Congratulations! Ang bongga naman nun. Congratulations! Cum laude. Sa kabila daw ng mga challenges na pinagdaanan niya, iniadya pa rin ni Lord na makagraduate siya with flying colors. Congratulations! Ang bongga mo naman doon, Gabriel Nicolas. Iba talaga. Naku, magpapaka-KFC yan si EJ Marcelo. Nagtatanong nga siya Yan. Nagtatanong siya kung ano. Ano ba yung tinanong niya kanina? Ina-arrange siya daw ang delivery. Naku, ayan na pala. If ever ba, nasa Manila lang kayo ni Chopper this weekend? Ay, hindi. But weekend, wala kaming pasok. Wala kaming pasok. O sa mga bahay mo ipapadala? Ay baka lumabas kami. Oo, wag. Next week na. Oo, office na lang. Yes. Pinapabati din ni Von Tropicales si Kuya Ramon Del Fiero Fernandez. Ayan, Kuya Ramon, magandang umaga sa iyo. And Von Tropicales,
Ang poging-poging si Bon na sobrang naaaliw sa tambalan. Parang ngayon mo lang nakilala ang tambalan. Thank you, Bon. Na nakakaaliw Salamat. pala ang tambalan. Parang kahapon mo lang na-realize. Nakakaaliw pala kayo. Oo, sa tagal-tagal ng panahon na sumasama siya sa atin sa mga events. Ngayon niya lang si Bon ba to? Ngayon na na-realize na nakakatawa pala. Sabi niya, ano ba? nakakatawa pala kayo. Nakakawala kayo ng stress. Nakakaloka ka, Bon. Napakarami na nating events together. Kumusta ka naman? Ano, tulog ka ba the whole time? Ano yun, sama-sama lang. Kaya Hindi nga. naiintindihan yung nangyayari. Kaya nga, wala ka sa tamang pag-iisip. Pambihira. Sabihin, nakakawala pala kayo ng stress pakinggan, no? Ayan. Ingat kung saan man kayo naroroon. Thank you. Ingat po kayo. Sabi ni Bagonito Riles, good morning sa mga kapambansang burnik. Tayo ba yun? O siya. Exit na po kami ha. Salamat. 2 oras pala tayo nagsasalita na 6 minutes lang yung pinahinga. Kaya nga Exit na po kami. Salamat mga kabisya sa pagtutok. Enjoy your weekend. Happy weekend. Bye-bye.